Hello, hello. Good morning. Good morning. Magandang gabi po sa ating lahat. Good morning for me, Char. So, kumusta na po kayong lahat? Medyo naka-get over na ba kayo sa windang ninyo kagabi? O hindi pa masyado? Ayan, good day din. So, just a reminder sa mga register pa lang for next batch of internship and bookkeeping course. Labas po muna tayo kasi this is gonna be a different session for current interns. Okay? So sa mga mag-i-internship pa lang, pwede po step down muna tayo. Baka hindi malito kayo kapag ka time na ng internship ninyo. So if you just finished revamp tapos na you happen to bump into this meeting, pwede step down po muna tayo and we're gonna have a different session or at least we're gonna have a different session by the next batch. Okay? So sa mga current batches po, ayan, wag po kayo mag-alala kasi this time BIR registration naman po tayo. So since we've already had discussed last night yung registration ng business, and we also happen to have na mag-register din po tayo sa pangalan nun sa BIR, mandatory po yon na pagka po tayo nag-register ng business, whether it's DTI or SEC, in the process, we also have to include BIR registration. Yan. So, ngayon, iisipin natin ngayon kung paano magparehistro sa BIR. So, sa mga may business dito, ano yung mga sa paligid yung dahilan kung bakit parang naka-blue and yellow background? Ang alin? Ang alin? Sandali. Hindi ko pa na-share yung screen natin. Yan. Naka-blue and yellow background. Pa-add po. O meron din po ako sa LinkedIn. Ayun pala. Natulog. Ayan, doon. Connect nyo na lang po ako. Hopefully matulungan natin isa't isa. Yes! Connect tayo with each other, okay? If you found me there, connect lang kayo. Let me know. Mag-add kayo ng a little bit of message. Binabasa ko naman yung kasi if you want to add me on LinkedIn, pangalan ko rin, Ladi Lara, nandun, okay? If you want to add me there, go ahead, connect with me. Mag-note lang kayo para ma-add ko rin kayo, okay? Kasi minsan, hindi ko ina-add kaagad. Kaagad, ha? Okay. Benedict connect in LinkedIn F daw po. Okay. Sure. No problem. So, if you want to connect with each other, if you want to connect with me, that's okay as well. Okay? Okay, let's start. Yan. Dali lang. Tayo natin. So, matagal mag-load. May times na hindi nakikisama ang ating internet. Ako lang ba may problema sa internet o kayo din medyo topak talaga yung signal?
Coach, ano po exact name nyo sa LinkedIn? Ladi Lara po. Ayan, Ladi Lara. Yan po ang name ko sa LinkedIn. Andali. So, okay. Okay. So, how to register your business in BIR? This means you already have a business, ha? Or if you're ano, freelancer, ganyan. Ba, nahanap agad ako? Yes, go. Kung kayo ay freelancer, you also, it's up to you, pero I would highly recommend that you also register to BIR, especially if you want to file your BIR. For obviously, a lot of purposes, for loan purposes, ganyan, kung gusto niyo mag-apply ng visa abroad, that's another requirement, ganyan. So if you ever get a chance, uh, even if you don't have yung DTI or SEC certificate, that's fine, but you can register yourself as a freelancer or a professional, general professional. Okay? Paano yun? Let's see. Saan yung ating kodigo? Char. So, what are the requirements for BIR registration? Ang sabi dito, pag sole proprietorship, obviously, kailangan ng DTI Certificate of Registration, which we've already discussed yesterday, last night. So, obviously, government-issued ID, at saka yung form. Kapag ka sole proprietorship, ang tawag dun sa form is 1901, or yung number ng form is 1901, which is the application for registration of registration for self-employed or single proprietor or professional. It also includes mixed income individuals. Kaya, so ano-ano itong mga forms na to? Yun nga, yung application for registration ng self-employed. Yung 0605 form is yung tinatawag na payment form, which we normally pangalan nun, submit and pay every year. Yun yung tinatawag na annual registration. Yan. So, magkano ang babayaran initially? So, 30 pesos para sa documentary stamp, and ang registration fee is 500. Ito yung binabayaran natin 500 dito sa payment form. Yung registration fee. Registration fee usually is pangalan nun every year. I think ngayon kapag ka micro, yung mga less than 250,000 ng income, ang sabi no need na. But it's much better to discuss yung pangalan nun, explore. Recent updates lang yon. Itong taon lang, kung kailan nakabayad na ako ng registration fee, saka sinabi sa amin, pwede nang hindi na magbayad. Pasaway, di ba? Kung kailan nagbayad ka na, saka sinabi sa yung, ay, wala na pong bayad. Duh! Kainis. Sandali, nag-text lang sa akin. Sandali. Okay. So, yun yung for the sole proprietor. Ito yung itsura ng 1901. Which you can also find sa BIR, ang pangalan nun? BIR website. Yan. Ito. Bigay ko sa inyo. So, nasa chat box na siya. So, ito yung itsura ng 1901. Yan. I think kung wala pa kayong BIR number, yung TIN number, you can do it online. Pero I'm not sure kung pwede ang bukan natin bir.gov.ph. O, diba? In fairness, nakisama si BIR. So, when you go here, I want to go and look into how to get a TIN or how to register a business. Na tayo, how to register a business. And usually, binibigay sa iyo yung list of requirements, which is actually what we already have here. Ay, ang bagal na niya. Kaka. Hintay lang tayo. Ayan. So, ito you can, pangalan nito, you can download this. This is for you. A copy for you. This is, where to register, when to register, how to register, and how to.
at saka kung ano yung mga documentary requirements. So, proprietor and professional, yan, nandyan. Kung corporation ka, yan. Partnership and corporation have the same forms and the same requirements. Ganyan. So you can, yung annual registration fee. Tapos sinabi, hindi na daw kailangan magbayad. Kaka. Yan. Ang kagandahan dito, you can pay with GCash na. Yan, GCash. Which I already did. Actually, ganun ang ginawa ko para sa client ko. Yun nga yung sinabi sa akin, hindi na pala kailangan. Hayop na yan. Char. Yan. So, you can download this. Yan. You can download this and you can go ahead and review. Okay? Ako lang ang medyo na-MBR na kasi nagbayad na ako, kaya ako na-MBR na. Pero kasama talaga yun actually before. Recently lang naman talaga nila sinabing pwedeng hindi na magbayad. Pero before, annually talaga binabayaran yung registration form. So if you don't have a TIN yet, you can go and say, how to get the TIN. Yan. Tapos merong use BIR services and access BIR forms. So sabihin na lang natin use BIR services, yung e-services. So nandito siya. Meron kasi yung ORUS pala, ORUS. This is the online registration update system. So, kapag may update sa registration ninyo, yung mga additional lines of businesses, ganyan, pwedeng gawin na sa ORUS. Yan. Tapos yung, asan na ba yung Alam ko dito rin yung for registration ng TIN number, for TIN number, not for yan, online registration, new registration, ganyan. So, explore nyo lang din ito yung website. So, ayan, dito tayo sa 1901. Ito yung sinasabi ko na you have to fully fill yung BIR returns. Ito yung itsura niya. Ito rin yung itsura ng 0605, which is actually the payment form. Ito, if file to together, file to together. When you go to the RDO, yung Regional District Office ng BIR, ipapa-fill nila sa'yo to in triplicate. So, bago pa man kayo magpunta, i-download nyo na ako. Fill upan nyo na kaagad. Kasi pagdating doon, magtatagal, syempre. Ngayon, pag sinabing, kung TIN number rin lang naman ang kailangan nyo, then you can actually go through ORUS instead. Yan, yung individual or non-individual. Tapos kung i-update nyo lang, then you can go in here and update. Ganyan. Bawa non-individual. Nandito yung mga registration. Tapos you can log in or create an account. Kung TIN number lang ang kailangan niyo, sometimes you can actually just go through the online system. Ngayon, kung may problema sa online system, sometimes hindi naman may iwasan, may topak din minsan yung mga online registration. Then you can go ahead and go to your nearest RDO kung saan yung opisina ninyo. Bawa, kung ang gagawin niyong opisina is yung bahay ninyo, saan yung pinakamalapit na RDO sa bahay ninyo? Yan. Kung tindahan is within the barangay, then hanapin niyo yung pinakamalapit na RDO within that barangay na sakop yung barangay niyo. And fill this form. Mas maganda, bago pa man kayo magpunta, and I think I say it to all government agencies, much better if you already have the form on hand, kaysa doon kayo mag-fill ng form. Una, mainit, mahabang pila, alam niyo na. Pero at least ito, mabawasan man lang yung oras na paglalagay ninyo doon sa mga government offices na yan. So ano yung mga nakasulat dito? Itong TIN number na to, kasi pagka self-employed ka, your current TIN, kung ano yung TIN nyo sa government, sa mga corporate offices ninyo, di ba kayo, kumuha kayo ng TIN number para ibigay doon sa mga trabaho ninyo, ganyan. Then you can use it as a TIN number as well. Pero ito, BIR mag-fill BIR. Dito nyo isusulat. If you already have an existing TIN number. Yan ang sabi. Now, yung i-register nyo ba sa number 1 box? I-register nyo ba is head office o branch office? Or facility kung warehouse ba yung yung i-register niyo. Head office kasi kung ano yung current yung trabaho at saka kung saan yung opisina or yung tindahan ninyo is actually where your head office is. Branch
is pretty much given kung meron kayong branches. Next naman, nag-expand ng business char. Diba? Ito, to be filled up, yung number 2 is to be filled up by BIR. Yung PhilSys ID ninyo, kung meron. And yung RDO code is actually yung pinakamalapit ng RDO sa inyo. Pero in this case, si BIR na ang mag-fill ito sa inyo. Now, taxpayer type. Ito yung sinasabi ko. Kayo ba ay sole proprietorship? Ganyan. Resident alien, ibig sabihin, yung mga foreigners na magtatayo ng business dito sa Pilipinas. They need to have kind of like a proof, basically. Kailangan may visa sila. Hindi rin sila basta-basta makakapagparehistro dito. So, yan. So, are you a professional? Yan. Single proprietor only. Ibig sabihin, pang business lang talaga. Professional license, yung mga may PRC, mga engineer, CPA, mga pangalanan. Yan, mga doktor. Yan. May kailangan ng PRC license. Yan. Or professional in general, kind of like us, yung mga freelancers, video editor, graphic designer, SMM, yan, mga katulad natin, VA, those are professional in general. Yan. Or, are you a professional and single proprietor? May business ka na, may side hustle ka pa as a professional. Yan. O mixed income earner, ito, mixed income earner is meron kang compensation or salary from your corporate office or corporate pangalan ng trabaho or with business, single proprietorship. Or itong mixed income earner na compensation, which is actually yung obviously salary nyo rin sa opisina ninyo. At professional kasi yung mga side gig ninyo. Ganyan. Or mixed income earner na may compensation na, may business pa na single proprietorship, tapos professional pa kayo. Ikaw na talaga. Char. Ganyan. Diba? So, pagka ganon, you can just have to take check nyo na lang kung alin dyan, kung single proprietorship lang ba kayo or mixed income earner or professional lang. Ganyan. Tax, obviously, itong mga to, 7, 8, 9, asan na yung 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, personal nyo ng mga detalye yan. Itong business address is kung hindi bahay ninyo, yung business address ninyo, isulat nyo dito. Kung nasa ibang opisina yung gamit nyo. So obviously from 7 to 16, those are your personal details. Address ninyo, citizenship, father's name, mother's name. Yan. Sa inyo yan. Tungkol sa inyo yan. Tapos business address, kung iba sa taas iba sa local address. Yan. Then you have to put it there. Kung local address naman, then isulat nyo na lang din ulit yung local address or yung residence niyo. If it is a foreign address, sulat nyo rin. Itong municipality code, CBIR na yung maglalagay. Purpose of TIN application, sabihin mo for business purposes, ganyan, for establishing business, blah, blah, blah. Ganyan. So, ito, ano ba yung mga IDs na dala mo? Ito yung identification details. So, ano yung IDs na present mo kay BIR? Yan. Preferred contact type. Obviously, number mo. Tapos, itong email address, required yan. Required. Are you availing of 8% income tax rate option in lieu of graduated tax rates? Yes or no? At tandaan nyo, yung 8% na income tax is actually from your gross income. Not net income, but gross income. Yung graduated income tax is actually from your net income. So, net income before tax, tax payable, and then income, net income or net loss. Ganon. So, pwede naman kayo mag-opt-in. Dito pa lang sa pagre-register niyo, isusulat nyo na. But you have to make sure na, ganon, tama ba? Yan. You can, magkano yung ina-anticipate mo or at least na project mong kikitain mo, is it 3 million or less than 3 million, more than 3 million but less than 20 million, ganyan. So, anong type of business ka? Micro, small, medium, large, ganyan. Normally, if it is less than, obviously, 3 million, nandito pa lang tayo sa micro. Micro pa lang tayo. Ganyan. So, ito yung part 3. Basahin nyo na lang. Spouse information. I would highly recommend that it's much better to file a separate income tax. If you are married,
You can indicate here your spouse's information. However, I would recommend na hiwalay ang tax preparation ninyo. Okay? Sa akin sa akin. Kasi pag pinagsama ninyo, halos pareho lang ilalagay. Ganyan. So, tingnan nyo na lang din para sigurado. Yan. Authorized representative kung hindi ikaw ang maglalakad ng BIR mo. You have to write them kung ano, sino yung maglalakad nito. Yan. Tapos, yan. Tapos yung ano din, information ng kung sino yung maglalakad. Yan. So, business information. Ayan. It's the phone number. Not entirely sure. Kasi wala yan noon. But if it is a phone number, then yes, just put the cell phone number or anong number ng business ninyo. Ito yung sinasabi kong trade name. Ito yung ito yung DTI name ninyo, yung nasa certificate of registration ninyo. Yan. Tapos regulatory body is yung DTI or SEC. Ganun. Tapos business registration number. If you've noticed kapag may registration certificate na kayo, yung certificate of registration, whether it's articles of incorporation from SEC or partnership, meron yung business registration number. Pati DTI may business registration number siya. So isusulat niyo yun, kailan nyo final or kailan nyo nakuha yung certificate of registration, nakasulat din yun doon. Ito to be filled out by BIR. And kung ano yung line of business, bawa sinabi niyo freelancer kayo, anong type of freelancing? Video editing ba? Ganyan. I-specify ninyo kung ano yung specific na business niyo. Food industry, restaurant, ganyan. Ang tawag doon, yung franchise ng kung anong klaseng business, ganyan. So, susulat niyo yung line of business. Tapos, itong mga mga legal eklavo na yan. Medyo technical na yung mga yan. Usually, hanggang dito lang tayo sa primary or secondary dito sa industry. Yan, 36 na 36. Usually, itong mga mga pang ang tawag din, mga factory na single proprietor. Meron ganun kasi, single proprietor pero factory yung pinag-uusapan. So, yan? Medyo technical na yan. May times na hindi natin kailangan sulatan yan. Ito, facility details, katulad na sabi ko, kahit single proprietor siya pero pangalan nun, yung tax facility, yung facility ninyo is warehouse, ganyan, di ba? Siya pa lang may nakasulat dito. Is it a facility? Anong klaseng facility ba yun? Storage facility, warehouse facility for manufacturing, mga ganun. Yan. So, kung wala naman, then you just have to leave it blank. Ayan. Tapos nandito na tayo ngayon sa tax type. Tax types is actually CPIR ang mag-fill. But the most common tax type, nasa na yun? Is ito yung most common tax type, which is the income tax or the 1701. Susulat din dito ito. So, ano yung mga taxes? Income tax. So, individual income tax. Yan. Susulat yan. Form type is yung 1701. 1701 or 1701Q, which is quarterly. Yan. Tapos, withholding tax. Kung meron kayong compensation or meron kayong pinapasweldo, that's withholding tax compensation. Kung may nirerentahan nyo yung lugar, yung bahay, or yung opisina ninyo, then this withholding tax expanded. Yun ang mga most common. Value added tax as well. Ganyan. Dito yun pala. Dito. Value added tax. Ganyan. Percentage taxes, usually, technical, pero yun yung mga most common is yung individual income tax, kasi single proprietor, ganyan, compensation expanded, and value added tax. Kung VAT registered kayo kung kung non-VAT registered, then dito tayo sa I think it's mostly, nasa na ba yun? Dito. Merong percentage from your gross as well. Again, it's
most common. If you're not VAT registered, then you have percentage tax instead, which is 3% of your gross sales. But added tax is actually different kung paano siya hindi fina-file, kundi kung paano kukumputin. Iba yung computation niya. And then, nasan na tayo? O yan, kasama na rin sa pag-fill ninyo, yung yung pagpapaprint ng invoices kung service kayo, service industry, or kung retail industry naman is yung OR, official receipts. Sila are accredited. Bakit? Kasi kailangan merong TIN number nila. Kung sino yung nag-print, kailangan may TIN number din. So usually, since wala akong kakilalang mga nagpiprint, tinatanong ko yung mismong BIR. Sa RDO, sinasabi ko, sino po ba ma'am kanino po ba kami pwede magpa-print? Lalo na pagka nagpaparehistro ng ganito. Sinasabi ko na, ma'am, magkano po kaya yung magagastos ko sa resibo? Sino pong pwedeng mag-print? Kasi kilala nila kung sino yung mga accredited BIR printers ng resibo. Yan. Otherwise, hindi recognize ng BIR yung magiging resibo ninyo kung hindi siya accredited ng BIR natin. Yan. Medyo mahigpit si BIR pagka ganon. Okay? So, sino yung magpiprint? We can ask na lang BIR. And I don't know how much. Pero dati yun as in luman na yun. 10 booklets is around 1,000 pesos. Yan, start is from 1 to 50. So, magkano yun? Mga 10 booklets. Mga 500. So, 1 to 500. Ganyan. So, yun. Loose leaf ba o bound? Usually bound. Yung pinipilas na. Yung pinipilas, yun yung bound. Ayan. Tapos, yan, description, VAT ba kayo? VAT registered? VAT register nyo ba or non-VAT registration? Sila na yung mag-aano niyan. Sila na yung mag-fill in yan. Mga printers. Ayan. Ayan, kung may employee kayo, isusulat niyo rin dito yung pangalan ng employees ninyo. Ayan. Kung may employer kayo, isusulat niyo rin dito kung anong pangalan ng mga employers ninyo. Ganyan. For employee with 2 or more employers. Ayan. So, kung meron kayong corporate na trabaho, isusulat niyo rin dito kung sino yung mga employers ninyo. Ayan. And then you have to sign, then yung eklabo, pasa nyo na sa kanila. Yan. So, you can go and check yung mga IDs na nire-require nila or at least yung mga IDs na acceptable sa kanila nandun sa likod ng form. Okay, so just explore. Yan. So, any questions? This is for single proprietor ha. But anyway, ang pinagkaiba lang ng single proprietor or ng self-employed or mixed income earner is yung form. But the registration part is the same for SEC, for partnership and corporation. Form lang ang nagkaiba. So, saan na yun? Teka. Dito sa single proprietor is 1901. Pero sa, wow, may lamok talaga. Pero sa partnership and corporation, which you can actually go through sa BIR mismo. BIR, yan. Then you go to yan, access BIR forms. Yan. And then, hanapin nyo yung registration dito sa application forms. Yan. Bakit 1903 yung sinulat ko? 1903 pala. Sorry. Hindi pala 1902. Sorry. 1903 po yung form ng application for registration ng partnership corporation. Ayan. For corporations, partnerships. Ganyan. Including the LGUs, cooperatives, ganyan. So, ang pinagkaiba lang nila is yung form mismo kasi, di ba, pero yung steps kung paano i-rehistro is pretty much the same as ng single proprietor. Yung form lang ang nagkaiba kasi ang nirehistro mo dito is yung business. So, meron talaga siyang separate na TIN number which yung BIR ang mag-fill. Hindi kayo. Tapos,
Ayan, head office ba siya, branch office, facilities, pretty much the same. Ayan. So, ano ba siya, one-person corporation? Katulad ng in-explain ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nun. One-person corporation, domestic corporation, general partnership, general professional partnership, kung pare-pareho kayong abogado, pare-pareho kayong accountant, kung pare-pareho kayong doktor, ganyan, general professional partnership. Limited partnership, posibleng isa sa inyo angel investor lang, tapos yung isa ang nagmamanage ng lahat, those are limited partnerships. Cooperative, ganyan. So, isa to. Ito yung form na gagamitin for BIR purposes. Ano yung pangalan ng ano pangalan ng business ninyo, which is actually here. Nasa certificate, SEC certificate ninyo or yung articles of corporation or partnership. Yan. Kailan yun? Saan ang business address? Blah, blah, blah. So, from 6 to 14. Yan. All about your business. Phone number, email address, mga ganyan. So, all about your business. Purpose ng TIN application mo, obviously to establish the business and stuff, ganyan. Tapos, ganun din, anong classification ninyo? Micro business ba? Small business? Kapag less than 3 million pa lang ang inyong kita, then it's micro. Pag over 3 million but less than 20 million, then that's small businesses. So, you can go and have a look. Pero most of the time, especially pag bago, hello, hindi pa kumikita ng ganong kalaki. So, micro business pa lang tayo. Yan, kung ibang tao yung authorized representative, kung ibang tao maglalakad ng BIR ninyo para sa inyo, you can put it here. You can write them down. Yan. Tapos other business information. So, syempre, ano yung pangalan ng business again? Ano yung regulatory body? So, it's SEC. At saka yung line of business nandito. Yan, line of business. So, business registration number, yung nasa SEC certificate ninyo. Kailan siya ni-register? At kung ano yung line of business. Ito medyo technical. Ito yung incentive details. Medyo, usually we leave it blank kasi wala naman halos pa. Yan. Tapos, blah, 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 facility details. If you have a facility, kung yun nga, yung may warehouse kayo for manufacturing or laboratory, ECLAVU, ganyan, nandiyan yan. Tax types. So, similar din, we have the corporate income tax. Those are the most common, katulad nga nasabi natin dito. Most common is yung annually registration form or registration fee. Katulad din ng sole proprietorship. Yung income tax, pero in this time, it's 1702 RT, which is income tax return, which is annually pina-file, and yung quarterly, which is 1702, quarterly income tax return. Yun ang hindi nare-realize ng mga tao. We actually have to file income tax quarterly. So halimbawa, you're earning you're earning 500,000 per year. And you opted in for the 8% income tax. So, 500,000 at 8%, magkano na siya? Ganon. So, ako, pahirapan pa tayo, magka-calculator pa ako. Pwede ba kung sino may calculator dyan, i-compute nyo? Tapos yung 8% na yun, i-divide nyo pa into 4 kasi quarterly siyang binabayaran. So, hindi yun isang bagsakan kung magkano man yun. Sabihin na lang natin. Kasi, di ba, sabihin na natin nasa 40,000 siya. Yan. Yun yung 8%, 40,000. Yung 40,000 na yun, i-divide mo pa siya into 4 kasi quarterly nga siyang binabayaran. So, 10,000 per quarter. Ganyan. 10,000 per quarter, in 3 months, magkano na siya? So, nasa 3,500. Sabihin na natin. So, 3,500 siya per month. Kaya yung iba nagugulat na parang, ang laki naman, 40,000 per year. Bigat naman nun. Divide nyo pa po siya into 4. Hindi po yun. Isang bagsakan lang. 4 times. So, every quarter is 10,000. Ganyan. O, kung gusto nyo pang i-monthly, sige, divide nyo pa into 3. So, nasa 3,500 roughly ang babayaran nyo every month. So, hindi nakabigatan, di ba? Yung iba nagugulat eh.
So, wag ganon, okay? Kukumputin pa natin siya. So, another thing is yung VAT, which is actually the Form 2550M or 2550Q. Alam ko wala ng 2550M for VAT. Nasa 250Q na lang. Quarterly na lang siyang fina-file. So, again, although nakikita nyo na malaki yung amount, you have to divide it into quarters. Quarterly siyang binabayaran, hindi siya monthly. Ay, hindi siya yearly. Okay? So, ganoon din ang income tax ng sole proprietorship or ng self-employed or mixed income earner. Yan. So, mixed income earner, bakit mixed income earner? Sabihin mo ako, pero meron akong partnership na business or meron akong shares sa isang corporation. Yung kita ko doon is actually mine and it's called mixed income earner. Those are some of the stuff na pangalan nun, masasabi ko. So, whenever I file, it's the mixed income earner. Ganon. So, imagine niyo meron kayo sole proprietorship or single proprietorship na business, may mga side hustles pa kayo, at may corporate job kayo, those are mixed income earner. Okay? So, nasa na? Masyado pala itong prod. Yan. Sa application pa lang tayo. Yan. So, 1903, kita nyo na, ganun din, you have to also comply with the invoices. Tanong nyo na lang si BIR pagdating sa kung sino ang pwede mag-print ng resibo ninyo for businesses as well. Stockholder, yan. I-identify nyo na kung sino yung mga stockholders dito. Ilang porsyento sila. Ay, well, hindi naman sinabi ko ilang porsyento. Pero yung TIN number nila kailangan. Yan. Withholding tax accredited, usually sila na yung nagsasabi niyan eh. I'm not entirely sure how. And then, of course, you have to fill in yan. So, sino yung president? Syempre, bago pa pagka-establish ninyo ng corporation ninyo or ng partnership, sino ang magiging presidente, which is actually the signatory aside from the treasurer. Yung treasurer, siya ang taga-pirma ng cheque. Yung president ang signatory ng almost all the documents. Okay? So, yan yon. Then, tingnan nyo na lang sa likod kung ano yung mga other requirements. Ito po yung form. Yan, para sa inyo. May tanong po ba bago tayo mag-proceed? Wala lang tanong? Walang tanong o nawindang na kayo? Galaw-galaw. Naririnig niyo pa ba ako? Wala akong narinig. Naintindihan niyo po ba? Ayan, okay. May nag-react naman. Akala ko wala eh. Yan, salamat. So, ito yung mga common returns or yung tinatawag na common forms na kailangan nating i-file sa BIR. Okay, yan nga. Yung 0605, which is the registration form. Okay lang, Bill. I hope na ma-cover pa rin. Info overload po sa ganun. Registration pa lang tayo. Ito yung mga common returns. Kaya sinasabi, paano po ako mag-comply? Ako ng business. Makikita nyo po itong mga to sa certificate of registration. Hanap nga ako certificate of registration. Medyo sensitive kasi yung certificate of registration, especially for BIR, kasi nandun yung information ng businesses. So, I hope kung hindi man ako nag-provide, that's because it's a little, pangalan nun, medyo nakakailang dahil hindi nga atin yun. Pero just to give you an idea of what it would look like, actually ito na yung bago eh. Sandali. Ito. Ayan. So, pwede to. Ito. Ayan. Sulat. Ayan. Sa Facebook pa nakita talaga. So, ito yung magiging itsura niya is 2303. Ito yung dinatawag na Certificate of Registration. So, yan. Ayan. So, talagang binuo niya, BIR Certificate of Registration. Oo na, legit ka na para sigurado. O, di ba? So, ito yung magiging itsura na Certificate of Registration ninyo once na na-register nyo na yung business ninyo or kayo sa BIR. Meaning, legit na kayo. Legit. Yan. Kung freelancer kayo, you don't need yung DTI certificate or yung SEC certificate, but you need to register pa rin. At ito yung ibibigay sa iyo ng BIR to certify that you have already registered. Tapos isusulat dito nandiyan yung TIN number ninyo.
Ayan, yung head office ninyo, yung address ninyo, pangalan ninyo, kailan in-issue, yan. Talagang ano, pinapakita niyang ano, legit siya. Kaya niya pinost yan. O, di ba? Ano yung mga, yan, yung sinasabi ko yung tax types. Di ba? Ito, dito sa ano, tax type natin. Ito yung tax type. So apparently, according sa kanya, kailangan daw niya mag-file ng individual income tax, which is 1701 and 1701A. Yun yung pangalan ng form. At saka individual income tax quarterly. Nakasulat din dito, every first quarter on or before May 15, second quarter on or before August 15, on or before November 15. Ito yung filing dates. Yan. So, annually on or before 15th of each year covering the income for the preceding taxable year. So, halimbawa, for the year 2023, ang tax filing niya is April 15, 2024. So, from the preceding previous year. Yan. So, yung 2023, year 2023, ang filing niya is April 15, 2024. Yan ang deadline niya. So, meron din siyang percentage tax. So, hindi siya VAT registered, percentage tax siya, withholding tax. So, expanded kasi siguro yung business niya is nirerentahan niya. Yan. Kaya merong withholding tax expanded. Yan, which is monthly. Ayan, no, nakasulat din filing frequency. Annually, quarterly, annually, monthly, quarterly, annually. Ayan. Nakasulat din yung pangalan ng form. Andito. Kailan pwedeng mag-file? Yan, nakasulat. Filing start date. Ayun, no, filing start date. Kailan kayo pwedeng mag-file na? Yan. Tapos, nakasulat dito yung iba pang details or information. Retail daw siya, sale via internet. So, ibig sabihin, online shop siya. Yan. Tapos, line of business, online selling of fabrics. Yan. Diba? Ang ganda. So, ganito yung magiging itsura na certificate of registration ninyo once registered na kayo. Yan. So, yun nga, katulad nito, yun yung common return. Sinabi ko na sa inyo, income tax, ano yung itsura ng income tax. Ito for yearly to, yearly basis. Kaya ako sinasabi sa inyo na maganda na alam niyo kung paano gumawa ng financial statements, especially yung profit and loss. Kasi dito niyo isusulat, especially sa RT, yung 1701 RT. Dito tayo. Income tax. Yan. O, di ba? Alam na alam na. Nananapan niya yung 1701A, ano, 1701A, purely business or profession. For purely business lang. Pag mixed income earner, 1701. Ito, 1701 mixed income earners. You can file here. May attachment, may consolidated. Yan. Then, 1701Q, yung mga quarterly. Itong consolidated. Teka, tingnan ko ha. Kasi usually, ayan, naka-PDF pa rin pala. Susulat mo dyan yung ano, yan, no, revenues. Magkano yung revenues ninyo, nakasulat dyan. Kaya ako hanggat maaari, hiwalay. Kasi ito yung taxpayer filer, ito yung spouse. Pagsasamahin kasi. Kapag pareho yung ano, yung pangalan nun, hindi kayo split mag-file ng BIR. So, nandito yung mga taxable or allowable itemized deduction, amortization, bad debts, charitable deductions, blah, blah, blah. You can go and have a look into this para malaman nyo. Actually, itong mga to, itong allowable itemized deduction are actually in the expense report. So, income, yung profit and loss statement, kung alam niyo madali nyo na tong fill upan. Yan. So, nakasulat dyan. Yan. Tapos, ganun din yung magiging itsura ng 1701 dito. Sa 1701, nandun din siya. Yan. So, itong for the year, anong year? 2023. So, sabihin natin 2023. So, yung year 2023, susulat nyo dyan. Amended ba? No. Short period return? No. Ibig sabihin, may pagbabago ba? Binago nyo ba? Yung kaya amended return? No. Short period return? No.
Kasi for the whole year siya. Yan. So, yung mga first few types, sa inyo yan. Alphanumeric tax code, I think nasa na yung ano. Saan na yun? Masulat ba dito? Usually kasi sinusulat ni ano kung, hindi siya nag-opt-in. So, yung iba, pag nag-opt-in for the 8%, ayan, nakasulat dito, business income graduated rates, meaning net income talaga, gross sales minus expenses, or gross income minus expenses equals net income, then net payable tax, then net income or net loss, ganon. So, whether it is a business income, for business income lang talaga siya, income from profession, mixed income, nasa inyo na yan. Nabubulol-bulol na ako. Yan. So, if you if you opted in for the 8% income tax rate, ganyan, pasulat din. Yan. Tapos pangalan ninyo. So, from A to, nasa na yon? Ito, if married, yan, I would suggest not separate filing kayo. Pagdating sa number 18, I suggest. Pero nasa inyo, if you feel like kaya nyo naman na, go, joint filing kayo. Yan. Income exempt from income tax. Pero you have to fill it in. Ngayon, since business tayo, normally karamihan ng mga businesses natin is not exempt from income tax. Income and expenses natin, hindi kasama. Yan. Anong klase ng deductions ba ang ginawa natin? Itemized deduction or optional standard deduction? It's normally itemized deduction. Meaning, isusulat nyo lahat ng expenses ninyo, susulat nyo lahat ng income ninyo. And that's the itemized deduction. Graduated rates, which is dito, yun nga, itemized deduction, or 8% in lieu of the graduated rates. Ito yung nakakabulol. So, dito na tayo medyo nagkakaroon ng lituhan, ganyan, and unfortunately, required siya. Kaya, itong mga to is halos paulit-ulit lang. Tax due is actually yung net income after tax. Is yung net, yung tax payable pala. Yung tax payable. Ayan, nasa part 4, item number 5. So, hanapin nyo pa yung part 4, item number 5, ganyan-ganyan. Schedule 3, yan, taxable business income, kung business income kayo. So, honestly, I don't wanna go through this. Napapagod. Pero when you do get a chance, you can go through this. Alam ko nalilito na rin kayo. Pero I hope, alam niyo yun, importante rin kasi nating malaman to. Yan. So, meron dito itemized deduction. So, ang akin, mag-focus lang kayo dun sa pangalan nito. Dito, sa mga deductions and yung income. So, ito, particulars. If this is for flat rate 8% income, which means you opted in for the 8%, susulat nyo lang dito yung receipts and sales ninyo. Yan, dito yung amount. Dito, amount. And then yung total income. Non-operating income is yung mga cost of goods sold, ECLA will specify below. Unfortunately. Then, you can opt in ito na. Yan. Allowable reductions from gross receipt, which is actually yung kung may sweldo kayo, if your sweldo is less than 250,000, then you're tax exempt. But if not, you have to deduct 250,000 from your sales or income. So, bawa sabihin natin 350,000. Susulat niya dito, 350,000. Total income is 350,000. Allowable reduction is minus 250,000. Yeah, so minus 250,000. Taxable income is kung magkano. Tapos yung tax due, which is actually 8% kung flat rate income kayo. And then that's your tax due. Yun. So may mga centavos drop pa daw dyan. Kanya. So ito yung allowable itemized deductions. Ano yung mga yon? Di ba nakasulat din siya doon sa 17O, ito, consolidated. Yun din yan. Amortization, bad debts, kung nag-donate kayo, those are charitable and other contributions. Depletion, kung nasira yung mga gamit niyo, di ba yung mga warranty, 2 years warranty, per after that, sira na, ganyan. So those are depletion. Depreciation, the same thing, lalo na sa mga equipment, tsaka sa mga kotse, habang every year nagde-depreciate siya.
yung value. So, magkano yung depreciation niya for this year? Ganyan. Meron dito sa atin magaling compute ng depreciation. You can help us if you want to. And entertainment, amusement, and recreation. Itong professional development, you can use it as your entertainment, amusement, and recreation. Panonood nyo ng sine, you can also put it here. Fringe benefits, yung mga pangalan subscription ninyo, pwede nyo isulat dito kasi it's part of your business as well. Yan, rental, research and development, ito nga, yung professional development niyo. Wages, salaries, and allowances. This time, on the other hand, is for your mga empleyado. Kung may empleyado kayo. Yan, GSIS, SSS na contribution nila at contribution mo. Isulat mo rin ito. Pero kung meron kayong pangalan nun, corporate na trabaho, usually dinededuct na yun para sa inyo. So, deductible na lang siya from there. Yan. So, taxes and licenses, di ba natatandaan yung sinabi ko nga sa inyo, i-divide nyo into 4 yung tax payables ninyo. So, isusulat nyo dito kung magkano yung nabayaran nyo na. Taxes and licenses. And then, transportation and travel. Kaya ako sinasabing ultimo sentimo ng pamasahe ninyo, isulat nyo kasi deductible siya. Yan. So, kung namasahe kayong tricycle, di ba yung tricycle, di naman nagbibigay ng resibo. So, isulat nyo pa rin. Ito yung ginastos ko na transport ako. Kaya, kung bumiyahe kayo, nag-aeroplano kayo, ganyan, for business or personal purposes, you can also put it there. Yan. So, if you have if you've, yung pangalan nun, gumamit kayo ng mga professional services katulad ng janitorial services, ganyan. Coach, if ang business is retail of supplies, sang part po pwede i-expense i-less yung expense ng product or nililess na po ba siya? I think dito siya sa may sales as cost of goods sold, dito sa may non-operating income or dito sa allowable reduction. Yun ang sales niya. Dun siya binabawas. Di ba, if your sales income minus cost of goods sales, usually yun ang ginagawa. For the retails especially, magkano yung pondo? Kahit hindi po OR, pwede po. Oo, sulat mo na rin para sigurado. Yan. Kahit hindi na OR. Yan. So, itong baba for the spouses na. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, I think it's much better to just focus on here, the allowable income taxes, itemized deductions pala. Yan. Focus kayo dyan. Kaya kung marunong kayo, ngayon na alam kong marunong na kayo, hello, meron na kayong QuickBooks. Pwede nyo nang gawin tong expenses na to. Yan. Ma-opt-in nyo na yan. Ma-include nyo na yan. Ano yung mga yan? Interest pay, expense ninyo, eklabo, ganyan. So itong iba, mga technical na eh. Minsan hindi naman talaga kailangan pa. Pero yun yung sinasabi kong summary of income tax due. Which is pretty much the same as everything. Paulit-ulit nyo lang isusulat actually. Kaya yung income, yung statement of profit and loss ninyo, lagi nyong hawak. Kasi yan yung isusulat nyo rin dito. Ganyan. Tax credits. Ibig sabihin yung mga binayaran ninyo ng mga previous quarters, susulat nyo rin dito. Yan, tax payment for the first 3 quarters. Kaya ako sinasabi na hindi yan isang bagsakan. 3 beses kayo, 4 na beses pala. I-divide nyo per quarter. So, minus nun yun, yung 4th quarter lang babayaran ninyo. Ganon. So, kung may trabaho kayo, ganun din, yung 4th quarter lang fourth quarter lang nung compensation ninyo from your trabaho ang rin dito, i-deduct. Ayan. Yan. So, halos pare-pareho. Ito yung sinasabi ko. If your income is less than 250,000 and less, wala, tax due. Ibig sabihin, exempted kayo sa tax. If your income is 250,000 but not over 400, meron kayong 20% in excess of 250,000. Paano computing yun? So, bawang kita nyo is 350,000 this year. Minus yung 250,000, it's equal to 100,000. 20% ng in excess of 200,000. So, 20% ng 100,000 is 20,000. I-divide nyo into 4, please. Divide nyo into 4. That's 5,000 pesos per quarter. Yun yung ibig sabihin. Okay? So,
Yan. Tapos, so ito, dito na tayo. How to compute. Yan na tayo. Sorry. Andito siya. I can give this to you para may idea kayo. Although, nahirapan ako maintindihan siya. Pero similar siya sa kung ano man yung ginawa ko. Which is actually the computation. Malapit na pala tayo matapos. Char. Bagal talaga. Sorry. Umagal siya. Yan. Saan na yun? How to compute. Dito na tayo. Itong mga to, nandun din siya sa dito sa income tax, ay sa sa BIR. Tanggalin natin yung mga tab, baka sakaling bumilis. Yan. So, this is how you would compute your VAT. VAT is actually 12%. Tatandaan nyo, di ba sinabi sa atin, 12% ang VAT. However, kaya ako sinasabi rin na ito magandang tandaan. You have to collect lahat ng resibo ninyo. Coach, can we share link in here? So we can, naman, go ahead. If I think you have your, din, di ba, yung parang group chat, you can also start there. No problem, Valentine. You can put your LinkedIn profile here. So if you have, let's say, bumili kayo sa Jollibee, di ba yung resibo, saan pa? Example ng resibo. Dami kong dami kong resibong save more. Save more. Ayan. Ay, hindi kita. Ano ba yun? Si save more. Tingnan nyo yung save more. Tapos meron siya dito sa baba yung ayan nakasulat doon kung VAT registered ba siya. Ngayon, kung VAT registered siya, katulad nito, bumili ako ng grocery sa, grocery sa pangalan nito, Save More. Kailan? Anong date yun? Sabihin, recently lang to. Ay, hindi pala. Kailan ba to? Anong April pa? So, for 28th of April. Yan. Kunwari. Tapos magkano daw? Mura lang, 460 lang. 122. Ito yung amount. So, i-deduct nyo yung 12%. So, equals, yan, amount minus 12%. Yan. Equals 460. Dito pala siya. Sorry. So, ano pala yung 12% nito? 460 times 12%. Yan. 0.12. Yan. Is 55. Tapos, yung amount minus 12%. Yun yung balance. So, ito lang talaga supposedly yung babayaran nyo. But because meron tayong 12% tax. Ayan. Ito, nagdagdag siya ng 55 pesos. However, palagi nyo tatandaan, we can only deduct yung pangalan nun, only VAT registered na resibo. Kung non-VAT siya, hindi nyo pwedeng bawasan ng 12%. Only VAT registered yung para malaman natin kung magkano yung VAT na babayaran natin. Especially if VAT registered yung business natin. So how do we compute kung magkano yung VAT na babayaran natin? Katulad nga nito, kung ang sales mo is 100,000, ang VAT mo is 12%, then you have 12,000 din. So i-add mo siya dito. So dapat 112. Yan. Supposedly 112. So ang VAT na supposedly babayaran mo, binayaran ng client mo is 12,000. Yan. Tapos at ang piti mo. Mo yung VAT na binayaran mo. So, iba yung VAT na binayaran ni customer, which is yung natanggap mo, and yung VAT na binayaran mo, which is ikaw ang nagbayad. Doon nga sa mga resibo, kung ano nyo na na lang natin kasi 16 output tax, which actually yung siningil mo sa mga clients mo is 12,000, less mo yung input VAT kung magkano. Yeah. Okay? Nagchachapi ako, pero naiintindihan niyo pa rin po ba? Tanggalin ko kaya muna yung ating
Yan. Tinanggal ko muna yung video, baka sakali. Okay na po ba? Mas naintindihan niyo pa po? Okay na? Okay, good. So, yan ang computation ng tax. VAT. VAT ha. Percentage tax is pretty straightforward. So, ang sabi dito is 3% ng gross sales or receipt for the quarter. Quarter ha. Quarterly kasi itong fina-file. For non-VAT, which is the percentage tax. So, kung ang sales mo is 100,000, 3% ng 100,000 is 3,000. No, sorry, 9,000 pala. Sorry. Yan. Pati ako nalito, 'di ba? Dapat 30,000 kasi yung 30% eh. Yan. So kung 100,000 is 1,000, 10,000 ang 10%, 3%, 3,000 nga. Duh. Tama ba ako? Tama ba ako ang computation? Let me know kasi ang alam ko is 3%. So, times 3%. 3%. Ayan, tama, 3,000 nga. Yan. Tignan mo, pati ako nalito. So, 3,000 na babayaran nyo on that quarter. Quarterly po itong binabayaran. So, kung that quarter, you have 100,000 na sales, 3,000 po ang babayaran nyo that quarter. Ngayon, syempre, depende every quarter yung sales nyo pwedeng mababa, pwedeng mataas. Pero ang babayaran ninyo, yes, sa sales, sa gross po, ang percentage tax or yung non-VAT na tax is 3% of the gross sales. Yun ang computation ng non-VAT. Pagka VAT po, yan nga po, kailangan nating alamin kung magkano yung mga binayaran din nating VAT outside. Yan. Kaya mas matrabaho ang VAT, VAT registered na mga businesses kaysa sa non-VAT registered na businesses. But kasama talaga 'yon sa ating and ito actually makagandahan din kapagka ayan, meron din tayong categories, meals and entertainment. So, yung mga deductibles, di ba natatandaan ninyo, sinabi dito, nawala. Sorry, ito. Natandaan niyo yung mga deductibles na sinabi ko sa inyo, may entertainment and stuff, ganyan. Saan na yun? Schedule ECLA. Sa schedule number 4, ito, yan. Dito, nakasulat dito, entertainment, amusement, and recreation. Yun lang din yung sinulat ko ditong mga expense or categories. Yan. Susulat mo dito, office supplies, subscription, utilities, blah, blah, blah. Yung non-VAT po ba, binabawasan ng non-deductibles? Opo, binabawasan pa rin naman. Pero what happens is gross sales nga. So, yung cost of goods sold. Yan. So, sales minus cost of goods sold equals gross sales times 3%. Yun yung non-VAT. Kaya yung iba magpapalaki na ng cost of goods sold para mabawasan yung non-VAT nila. Yung percentage deductibles. Okay. Yes po, love. Love, may tanong ka? Ay, ano nangyari kay Love? Nawala. May tanong po ba bago tayo mag-move on? Coach, may limit po ba ang non-VAT up to what sales per year? Wala. Pero again, if your business is less than 3 million, you can opt in for the 8%. For income tax lang yun. Ito pala, yung opting in for 8%, it doesn't necessarily have to be on VAT or non-VAT. It's actually on the income tax only, at least most of the time. Alam ko may opting in pa rin ng 8%, pero yung non-VAT is always going to be 3%. Yan. So, may limit ba? Actually, wala. Kaya mas mataas na sales, mas malaki din ang babayaran mong non-VAT. Yan. Percentage tax na tinatawag. But if you have less than 3 million, I think you can, tawag doon, alam ko may bawas pa rin eh. Yan. So, yun ang for the percentage tax. VAT, again, matrabaho siya, but I normally opt in for the VAT kasi mas malaki yung mga VAT input mo. Yan, yung mga binayaran mong VAT.
mas maganda kasi mababawasan yung mga VAT na binayaran mo. Yan. At saka, syempre, kapag ka, VAT registered din kayo, yung income tax niyo mas mababa from what I remember. From what I remember ha. Hindi na kasi ako masyadong naglalakad nito. So, mga updates na lang yung mga nakukuha ko. Ayan. So, ngayon, paano na ngayon mag-compute ng income tax? Nandito po tayo. At ito ay nakasulat dito sa ating saan na yun? BIR. Yan. Pasulat po siya dyan. Saan na ba yun? Ayan. How to file tax returns. Bakit ba nagpi-PDF siya? Nasaan yun eh? Dali, hanapin ko. Nandito sa ating slide card. Yan. Ito. So, how to file. Nandito yun So, itong computation natin galing din dito yun sa BIR na site. Yan. So, nakasulat siya dito sa pinakababa. Ito kasing nasa taas, ayun makikita niyo naman, income tax description, ECLAVO, blah, blah, blah. So, dito tayo sa may bandang tax rates. Yan. Sa tax rates, katulad ng na-explain ko sa inyo, okay lang. No problem, love. Okay lang. Di ba sabi ko sa inyo, if your income is less than 250,000 per year, then you're tax exempt. If it is over 250,000 but it's less than 400,000, 15% samantalang dun sa form 20%. So sabihin na natin 20% kasi yun yung nasa form. So 20% in excess of 250. Katulad nga ng computation natin kanina, if let's say, you're earning 350,000 that year, minus yung 250, 15% or 20% ng kung magkano yung excess. So 100,000 times 20%, that's 20,000 pesos. Yan. Tapos i-divide nyo into 4. Quarterly tayo. Quarterly. So if business income, if your gross sales or receipt does not exceed VAT threshold of 300,000, you may opt in for 8%. Yan nga. 8% ng percentage tax. Tapos ito pa yung mga iba for passive income. Yung mga kinita nyo from interest, ganyan. From royalties, ganyan. Susulat din daw siya. Kasi, as mixed income earner. Ganon. Tapos din sa pinakababa pa, yan, dito na tayo. How is income tax payable of individuals computed? Yan. For graduated income tax rate equals, yun nga, kapag kaalam ninyo, ito yun. Gross income, lakihan nga natin para mabasa nyo. Yan. Gross income, which is yung cost of goods. So, gross income is yung sales ninyo, blah, blah, blah. Less yung mga allowable deductions, which is yung cost of goods sold and stuff. No, mali ako. Gross income is actually yung sales or yung income minus cost of goods sold. That's gross income. Less nyo yung allowable deductions yung pinakita ko sa inyo dito. Yan. Sana yun? Ito, yung mga allowable itemized deductions. I-minus nyo yan. And that is yung net taxable income. So, di ba natandaan nyo nung gumawa tayo ng profit and loss statement, which is actually the sales, minus yung expenses equals the net income or the net loss. Yun din yun. Net taxable income ang tawag na doon. Kasi hindi pa tayo nagbabayad ng tax. Binawas lang natin yung mga pinagkagastusan natin sa business. Now, i-multiply natin kung ano yung tax rate. Actually, itong tax rate na to is totally different na. Ito na nga yun, yung, sana yun? Yung sa pinakababa, ito yung tax rate. Yan. So, if yung net income ninyo is less than 250,000, then you're tax exempt. Less than 250,000 ang ninyo net income nyo. If your income is 350,000, so anything in excess, ganun din. Diba? And before you realize, pangalan nito, di ba natatandaan nyo dito sa ating, sana yun, form, nakabawas pa dyan, yung binawas pa natin dyan, yung binayad natin ng the first 3 quarters.
babawas natin yon. So sabihin na lang natin na during that time, nabawas na natin yon, tapos umabot na sa 50,000 na lang yung net income mo. Net income, we're talking about net income. Then, you're tax exempt kasi less than 250,000 per year is tax exempt. Okay? So, tax withheld, yun yung tax withheld is para sa mga empleyado pa, especially for mixed income earner. Kung magkano yung binayad ding taxes ng korporasyon na pinagtatrabawan mo, you have to deduct that also. And however, you're computing this on a yearly basis. So, kaya so when you think about it dito sa sa 1701, so 'di ba nakasulat diyan yung sales ninyo, nasaan na 'yon? Ito. Sales, diyan, sales minus yung yung itong mga to, minus 'yan. Minus mo, asan na 'yon? Minus mo pa itong tax rate na to. Ay, nasa na yun? No, not that one. Ito, mga payments. Ito, tax payments ninyo, yung mga ganyan. Minus na yan. Equals kung magkano yung kinita ninyo on a yearly basis. Ano. Yung tax table po na may net income, is it monthly, quarterly, or annually po? Annually po kasi income tax return to. Annual income tax return. Now, if you're going, kasi yung 17, ito is yearly. 1701Q, meron din tayo, 1701Q. Sana, sula. 1701Q. Teka, hanapin natin. So, asa na yun? Ito, 1701Q. Pareho lang itsura, pero ito yung pinapile quarterly basis. Yung computation is pretty much the same. Yun nga lang, pagdating sa annual income tax return, pagsasama-samahin nyo lahat on a yearly basis. Tapos ibabawas nyo yung mga binayaran nyo na last year or last quarters. Ganon. So, kaya ko sinabi na, di ba, when you look at yung 1701, sana yun? 1701, may deduction siya sa baba, yung 1701, sana yun? So, di ba ito, yung annual sales natin dito, susulat, annual income dito. Tapos yung annual deductions, ganyan, susulat niya lahat. Tapos pagdating dito sa baba, i-minus nyo yung tax paid ninyo on the quarter. Ganyan. Tapos yun yung magiging net income ninyo. Tapos yung net income na yon is before tax. So, i-compute nyo pa yung net income nyo for that, which is dito nga, yung tax deductible na tax rate. Yan. So, magkano yun? Inclusive yung 4 na quarters. Ay, 3 quarters pa. So, again, yes, mabigat siya in the umpisa. Pero, I don't think it's gonna, medyo, maliban na lang siguro kung malaki na talaga yung business niyo, then 20,000 per quarter is reasonable na. Reasonable. So, nasan na yung computation natin? So, ganyan pagka-graduated income tax. Kapag ka nag-opt-in kayo for the, storbo talaga to. Pag nag-opt-in kayo for 8%, ganito, gross sales, minus yung cost of goods sold, yan, taxable income, tapos allowable deductions, which is 250,000, ano nyo pa yon, ibabawas nyo pa, then that's the taxable income. Ayan. So, regardless whether it's, ang natira is 250,000 pa, i-multiply nyo pa rin siya into 8%. And that's your tax due. Ngayon, kung meron kayong compensation income nga, yung salary ninyo, i-minus nyo pa yung tax withheld. And then, that's your tax payable. Kung mixed income earner kayo, nandito rin siya. Kung compensation lang, ito, yung, di ba may 13th month pay, maximum niya is 90,000. And tapos you opted in for the tax rate, yung if 250,000 or less, in excess of 250,000, over 3, but not more than 400,000. Ito yung multiply by tax rate.
And then that's your tax due on compensation. Itong mga to, itong compensation, kailangan kasama yung yung form na kinukuha ninyo from your HR or yung finance ninyo para may file nyo to sa BIR. And of course, kung magkano yung business income ninyo is kung yung, again, if you opted in for the 8%, yun yung yung bawa yung gross sales, tapos yung cost of goods sold, yung mga non-operating expenses niyo, then taxable income 8%, blah, blah, blah. Yun yung magiging computation ninyo. So withholding tax, nakasulat naman siya dito. 5% daw if it did not exceed 3 million. If it exceeds 3 million, then 10% na siya. For individual payee, ha? So, nandito yung niya, parang pinaka-compensation. Yan. Ito yung parang formula or yung magiging itsura ng profit and loss statement ninyo. Yan, gross income and compensation. Yan, to kung magkano man yun. Less non-taxable exempt ito. Na yan yung for the compensation to, ha. Tapos tax due. Ito na yung mga collectibles. I'll give you this computation para mapag-aralan ninyo at saka kung paano mag-compute din ng ng VAT payables ninyo. Yan. Make a copy for yourself, ha. Hindi ko na kayo hindi ko na kayo bibigyan ng access. Just make a copy for yourself. Okay? Information overload na naman ba? Pasensya na. Tatagalan pa tuloy tayo. Yan. So, ay, sorry. Bakit napindot ko yun? Ayaw na niya magpalit. Ayan. Tapos, wala na. Hanggang dito lang tayo. Yan. So, may tanong pa po ba bago tayo kumain ng dinner? O nawalan kayo ng gana dahil nagulat kayo? Dami palang ko-compute. May tanong pa po? Nakaka-dextrose na po, coach. Sino ba yung may problema kahapon pagdating sa taxes? Ikaw ba yun, Aaron? O ano pangalan nun? Sino yung isa? 100%. Ikaw pala yun. O, diba? Nalito ka lalo. Pasensya na. Pero ito yung ito sinasabi ko sa inyo, malaki ang potential ninyong magkaroon ng client at saka lumago kasi marami ito. So dahil hindi nila alam paano gawin to, malaking tulong kayo sa kanila. Ayan. Hindi ako pinatulog ng kagabi. Hindi yan, kaya yan. Sandali. Ay, thank you, Christy. Thank you so much. Siksik at tiglik talaga. Ayan. So, thank you. Thank you so much sa inyong pakikinig. May tanong pa po ba bago tayo maghiwa-hiwalay? Samantalahin nyo na. I still have a few minutes. Sure kayo, ha? Wala kayong tanong. Yun nga, katulad ng na-overload na kayo sa mga information. Pero again, alam nyo, pag pinagsama nyo yung business registration at saka itong how to compute taxes and how to file taxes, ay, buhay na kayo, char. Hindi nga, pero buhay na kayo. Wala na po maisip. Recording naman po itong internship. Oo naman, pwedeng balik-balikan, no problem, Aaron. Yan. So, doon pa lang, kasi katulad ka na sabi ko sa inyo, maraming nagtatayo ng business pero hindi alam kung ano ang gagawin. They have I think sa inyo rin, na-recognize nyo rin yun at saka na pangalan nun. Ay, maraming potential client, Valentine, kasi may shortage ng bookkeepers dito sa Pilipinas and hindi lahat marunong nito. So, if you know how to do this, laki ng potential ninyo. Malaki rin ang potential na magkaroon kayo ng client. Yan. And what more, kapag kayo pa yung naglakad, diba? So, karamihan sa inyo, or at least iba sa inyo, may mga businesses na nilakad nyo on your own, diba? Ito yung mga susunod na process. Pag natutunan nyo yan for yourself,
may bibigyan niyo rin ng ano, ng pangalan nun, mabibigay niyo rin to as a service for others who wants to establish their own business. Kasi marami gusto mag-establish ng business, pero tamad silang gumawa nito. Tamad silang gumawa nito, tsaka hindi sila marunong gumawa nito. So dito pa lang, ay na, hindi naman din at saka flexible timing to. Ako nagsasabi sa inyo, flexible timing to. Yan. So, kailan po dapat excited na si Aaron, o, diba? So, thank you so much. Malapit na. I think tomorrow meron. Coach, magkano po ang bayad sa bookkeeper sa Pinas? Ako ang ang kino-consider ko is kung hindi naman ako pagod, online ko lang naman silang fina-file, 1K, okay na, every month. Eh, kung meron kayong 7 na client, tas ganyan, alam mo, within 15 minutes, tapos ko na to. Oh. Sasabihin na lang natin 15 minutes, tapos ko na. 7 clients mo, tas 15 minutes, tapos mo na siya. May 7,000 ka na, diba? Every month pa yun. Eh, sinasabi ko sa inyo, may data po sila. Oo, may data sila. Usually, actually, ito, isipin nyo na lang, on the first 3 years, wala talaga. Ano yan? Loss lagi. Loss. So, normally, ang sinasabi lang ni BIR, as long as nagko-comply kayo, wala kayong penalty, then that's okay. Paano mag-comply? You have to file. Kasi, pag hindi kayo nag-file nitong mga na to, itong 1701, 1701Q, ano pa ba yung isang sinabi ko sa inyo, yung registration, ito, yung 2550M, 2550Q, hindi lang kayo mag-file niyan kasi iba monthly dito, 'di ba? Nakasulat dito. Wow, magal. So, monthly yung iba dito, yan monthly. Pag hindi niya na-file, hindi lang kayo nag-file ng isang buwan, 1,000 pesos ang penalty. Per form, per return. Sabihin natin, hindi ka nag-file ng 2550Q. Hindi ka pa nag-file ng yung 0619E sa buwan na yon. Di 2 buwan na, di 2,000 pesos na yung penalty mo. Per form yun hindi yun per month. Per form. So, yes, exactly. So, sabihin na lang natin ilan yan. Bawa itong yung quarterly. Quarterly, hindi ka nag-file on that quarter. So, 1, 2, 3. 3,000 na on that quarter. No? Ilang form yan? Tapos on a year, tapos ilang taon na hindi ka nag-file. Aray ko, bigat sa bulsa. Kaya ako nga sinabi kay Aaron, gaano ba katagal? Bawa sabihin na lang nating monthly yung kailangan mong i-file. 1,000 pesos per month ang penalty. In a year is 12 months. Di 12,000 na kaagad, penalty pa lang yon. Edi what more, kaya kung magko-comply ka, ganun din ang bayad mo. Bayad sa'yo is 1K per month. Para lang mag-comply nito, di mas magandang bayaran ka na lang yan nakapag-comply ka pa, diba? Per return po ba yon and 1K? Ay, hindi. Per na yun. Lahat na ng form yon. Yung sinasabi ko, Reslin. Lahat na ng form na yon. Again, itong mga to, you can file it in especially if it is online, wala pang 15 minutes tapos mo na. So, pag-aralan nyo itong mabuti, actually, malaking potential dito. Malaking potential. Nangyari po sa akin, 70K daw po yung unang compute sa akin ng penalty. Bili ko 10K na lang. Imagine mo, 70K, hindi malayo. Nangyayari talaga yun. Kaya, and in fairness naman kay BIR, pumapayag naman sila ng installment. Ganon. So, yan. I hope marami kayo natutunan at alam kong nawindang ang inyong mga utak. Pasensya na, pero kasama talaga yan sa ating yan. So, bookkeeping, payroll compute. Yan. O, di ba, Bill? Ang ganda ng... O, dyan pa lang, buhay na kayo. May payroll computation, DTI. Yan na yung... Ay, naka-line up na pala yung mga services ni Bill. O, di ba? O, ganyan din ang mga services na pwede niyong i-offer actually. Yan mismo. Si Bill, alam na kung anong gagawin. May business na yan si Bill eh. Bill, nasa na yung mo, yung certificate mo ng QBO. Post mo kalimutan.
Ayan. So, I hope nag-enjoy kayo. Ito na actually ang last day ng ating internship. So, I hope marami kayong natutunan at maraming maraming salamat sa inyong pag-enroll. Alam kong medyo nawindang kayo, but I really hope na na-enjoy nyo rin naman ito. Okay? So, thank you so much. If you have other questions, you can send me an email. Huwag ka mag-alala, Aaron, hello. Ito na oh, ito na yung services na pwede mong i-offer. Mababayaran mo rin yung taxes mo. Huwag ka mag-alala. Ayan, so may offer po may offer po ba free training ang QB? Meron, nandun sa site mismo. And I think I've already in ano, nasabi ko na siya dun sa ano, if you go and register for QBO accountants, QuickBooks Online Accountants, meron din siyang free training and that's actually where you get your certificate. So yung mga nakapagpa-certificate na, post nyo naman yung mga certificate niyo. Parang awa nyo na, char. Yan. Okay? Meron po ba June 13 binigay sa kanila? Meron pa. Doon sa June 13. Why not? Pwede. Pwede. Pwede po bang 2023 QBO certificate? Oo naman. Wala namang ano. Sasabihin naman ni QB, ni QuickBooks, kung kailan yung susunod na ma-advance ka. Kasi every time na nag-upgrade si client, then you can also upgrade with the client kasi kailangan din na mas ma-enhance yung ano mo. So ngayon, QuickBooks Pro Advisor and then merong QuickBooks Pro Advance, tas may mga iba pang mga badges. But in the meantime, I think QuickBooks Pro Advisor is good kasi ibig sabihin nun, alam mo how to navigate to QuickBooks. And so thank you so much sa ating lahat. Maraming maraming salamat po. Oh, God bless you din, Bill. Thank you so much din. Thank you po sa mga inyo rin kasi inspiration ko rin naman talaga kayo, Char. So, hindi, pero biro, inspiration ko rin naman talaga kayo. So, thank you so much again. I hope, yun nga, marami kayong natutunan and thank you. This will be our last training session. I-practice nyo lahat ng mga natutunan ninyo, okay? And I hope yung next na makarinig ko sa inyo is may client na kayo. Okay, thank you. And bago pala tayo magkahiwa-hiwalay, pwede ba tayong picture muna, screenshot tayo. Buksan niyo yung mga ano ninyo. Saan yung mga cameras ninyo? Thank you rin, Christy. Yan, sandali. Asan na yung ano natin? Aaron, wag ka malungkot. Ito, service mo na to. Pwede na to. Magiging okay din yan. Okay. Sige, smile na tayo. 1, 2, 3. Yan. O, diba? Teka, one more. Okay. 1, 2, 3. Yan. Okay, salamat sa inyong pakikinig. And I hope to hear from you again soon na may clients na kayo, ha? Okay, see you and good night. Bye.